Huwag kang tumakbo. Kung matapang ka, huwag tumakbo. Pasaway ka talaga. Kung mahuli kitang nagtatago ulit, babasagin ko mga binti mo. Brat ka, anong ginagawa mo nagtatago sa bintana? Guro, nakita ko silang dalawa na nag-aaway. Sinusubukan ko lang mamagitan. Dahil mabuti ako, pero hinawakan niya ako. At sinimulan akong saktan. Hay, lumaki na ang alagad ko. Hindi naman talaga away. Baliw na bata ka. Umuwi ka at maghintay ka. Maghahanap ako ng magtuturo sa'yo. Ikaw ang tinawag ni Guro para turuan akong lumaban. Halika, hindi ako takot sa'yo. Hindi ka ba isang hanggal? Guro, pangit ang babaeng nakita mo. Sayang naman. Tinuruan kitang magbasa ng libro buong buhay mo. Ngunit tila naging hanggal ka dahil sa akin. Hindi ako hangal. Ang babaeng nakita mo ay walang silbi talaga. Siya ang dapat na maging asawa mo, hindi asawa para makipag-away. Hoy, malaki ka na. Panahon na para maghanap ka ng asawa. Ayokong yung pangit na makikita mo. Pangit ba ito? Siya ang pinakamaganda sa nayo natin. May nahanap na akong asawa. Mas maganda pa sa kanya. Sino siya? Guro, maghintay ka lang. Dadalin ko siya dito agad. Gusto kong makita kung anong engkanto ang nahanap ng hanggal na ito. San, nakausap ko na siguro. Pwede kitang pakasalan ngayon. Talaga? Siyempre. Akala ko walang alam itong bata na ito. Mukhang may mabuti siyang panlasa. Ay, mukhang, hindi na ako mag-aalala, ha ha ha. Akala ko ayaw mo na sa akin. Paano nangyari yon? Ako, si Kinhaw, ay hindi magpapakasal sa iba kundi sa'yo. Kung lalabagin ko ito, sumumpa man ako. Ayokong sabihin mo, mga mapanganib na bagay. Nag-alala ako baka hindi mo ako magustuhan. Ikaw ang pinakamaganda sa nayon. Hay, walang pag-asa ang alagad na ito. Nananatili pa rin ang pasaway sa nayon. Anong ginagawa mo? Nagkakagulo ka sa nayon buong araw. Paano ka pa makakaharap dito? Hoy, Liu, pilay, hindi patas iyan. Huwag mong kalimutan, pinagaling ko binti mo. Kung hindi ka nagkagulo at nawala ang asno, nahulog ba ako at nabali binti ko? Maliit na pasaway, nagkagulo ka na naman ba? Sakto ang dating mo. Ang alagad mo ay tamad lang buong araw, gumagawa ng kaguluhan. Nagkakagulo ang buong baryo dahil sa kanya. Umalis na kayong dalawa. Kung mananatili o aalis siya, nakasalalay sa tadhana niya. Hindi ba ito makatarungan? Hindi ba lahat ay tadhana lang? Paano ito hindi patas? Ito ba ang tawag mo sa pagiging patas? Kahit ano paman, kailangan mong umalis sa baryo. Lumayas ka, hindi ako sang-ayon. Maestro. Dakilang maestro, ang alagad mo'y pabigat sa baryo. Pinalaki ko siya ng 20 taon. Inaasahan kong aalagaan niya ako sa pagtanda. Paano mo siya mapapaalis? Lubos akong hindi sang-ayon. Hanggat nandito ako, hindi mo mapapaalis ang aking alagad sa bundok. Walang paraan. Kung gayon, walang magagawa. Naghahanda pa nga kami ng aalalay sa maestro. Tila hindi na iyon kailangan. Maestro. Kailangan mong bumaba ng bundok para magsanay. Hoy, maestro, hindi ako bababa. Hindi ako bababa kahit mamatay. Nangako akong mananatili sa bundok at pakasalan si Kui. Oh, bakit mo papakasalan si Kui? Sa tingin ko, bulag ka. Napakapangit niya. Hindi mo dapat siya pakasalan. Si Kui ang pinakamagandang babae sa mundo. Nakapagpasya na ako. Hindi ako magpapakasal kaninuman kundi sa kanya. Ano ang alam mo sa kagandahan? Lumayas ka, maestro. Ito ay anteng-anteng na mana mula sa pamilya ko. Ngayon, ipinapasa na ito sa iyo. Maaari nitong itaboy ang masasamang espiritu. Kailangan mong bumaba ng bundok ngayon. Humanap ka ng nobya o kumita ng 30 bilyon. Kung hindi, huwag ka nang babalik. Maestro, ayokong bumaba. Teka. Maestro, nagdadalawang isip ka ba? Ang mga tao sa ibaba ay komplikado. Dalhin mo itong supot. Buksan mo ito kapag nasa krisis. Maaari nitong iligtas ang iyong buhay. Maestro, hindi ko kayang iwanan ka. Hindi ko rin kayang iwanan ka. Ohahaha. Oh. Sir, okay ka ba? O hindi. Sir,
Hang lamang doon. Sa sandaling lumapag ako, darating ako upang tratuhin mo. Natatakot ako hindi siya gagawin ito hanggang noon. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na marahil ay wala siyang maraming oras na natitira. Ikaw maliit na brat, tumigil sa pagsasalita ng nonsense. Ang aking lolo ay basta, tumigil ang pag-akit ng problema. Nonsense. Ang iyong lolo ay terminally karami. Maaaring hindi siya tumagal kahit 30 minuto. Paano ka magiliw tungkol sa aking lolo tulad nito? Ang kondisyon ng iyong lolo ay hindi pangkaraniwan. Isang lumalaking tao na may tiyan tulad nito. Kung hindi ito isang sakit sa termina, siya ba ay magbigay ng kapanganakan? Mahigpit mo insult ang aking lolo. Nagkasakit ka sa pamilya bay. Magbantay, o magtatapos ka sa wala kahit saan upang buried. Hindi lamang kayo atake sa akin. Maaaring kailangan mong tuhod at humingi sa akin upang isave ang iyong lolo. Arrogant. Nabigo ang mga organ ng iyong lolo. Kung naghihintay tayo, maaari siyang magdugo. Maaari siyang mamatay. Paano ka ba? Isang mabago charlatan. Gumawa ka ng paulit-ulit sa ulo ng pamilya bay. Kung hindi mo naniniwala sa akin, tingnan lamang. Oh, gutom ako. Ano talaga ang nangyayari sa lolo? Sinabi ko sa'yo dati, ang sakit ng iyong lolo ay kakaiba. Kung maantala natin, siya ay mamamatay biglaan. Hindi mo pa rin ako naniniwala. Patunayan na maaari kang kumain. Maaari kong gamitin siya. Gayunpaman, hindi ba sinabi mo lang na ako ay isang mabago charlatan? Hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Humihingi ako ng paumanhin para sa iyo, sir. Mangyaring magbigay ng iyong kamay upang isave siya. Maaari kong makatulong sa kanya, ngunit makatulong ako. Sabihin lamang sa akin kung ano ang gusto mo. Hanggat maaari mong gumaling ang aking lolo, ang pamilya bay ay magiging gantimpala sa iyo. Pagkatapos sabihin sa akin ang iyong petsa at oras ng kapanganakan. Ang aking lolo ay may sakit. Bakit gusto mong malaman ang mga detalye ng aking kapanganakan? Kailangan kong makita kung nakatalaga ako para sa iyo. Noon lamang makakatulong ako. Ito ay nakakatawa. Hindi ako dapat maniwala sa isang charlatan tulad mo. Kung hindi mo siya magagamit, mawala. Oh, masisira ko ang iyong mga binti. Ile, bulag at ignorant. Dahil iyon ang kaso, maghanda ng isang kabaong para sa kanya pagkatapos. Oh, masakit ito. Ito ay nagpapakita na maaari kang kumain. Ito ay isang menor de edad na karamdaman na maaaring gumaling. Kailangan mong isave ang aking lolo. Hanggat maaari kang makaligtas sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Kahit mag-asawa ka. Tumigil, itigil, ipag-usapan natin ito. Huwag lamang isipin tungkol sa pagpapakasal sa akin. Pagkatapos ako ay magiging disadvantage. Disadvantage. Ikaw. Ikaw ay napakahirap at gusto pa ring pumunta sa akin. Kailangan kong makaligtas sa kanya at mag-asawa tulad ng isang pangit na babae. Ako ay nasa isang malaking disadvantage. Isa ako sa 4 na mahusay na kagandahan. Ikaw. Mas tulad ng isa sa 4 na pinakamait na babae. Dapat, tutulungan ko sa iyo ang iyong lolo. Hindi ka dapat magbayad ng kabaitan sa malisa. Ikaw. Mabuti, mahirap ako. Hanggat gumaling ka ng aking lolo, ang aking pamilya ay magbibigay sa iyo ng daang bilyong dolyar. Dapat ito ay katanggap-tanggap, tama? Mas katulad nito. Oh, isave ang aking lolo. Ang lumang tao ay pinahihirapan ng espiritu ng Ye. Kumuha ng isang drop ng purong dalagang dalaga. Ito ay magpapaalis sa mabigat na espiritu ng Ye. Ang dugo ay dito. Ito ba talaga ay gumagana? Maayos lang. Hey, Lolo. impossible ito. Ikaw ay dapat gumising. Bakit mas masahol ito? Paano mo pa rin masasabi iyon? Isang charlatan, matapang na mag-impersonate ng isang banal na doktor. Para sa pera, daring tadayol ako. Ikaw idiot, natatakot ako na ang pera na ito ay gasto sa iyo ang iyong buhay. Ito hindi ito maaaring maging. Impossible ito. Ang matandang tao ay tiyak na makakakuha ng mas mahusay pagkatapos ng pag-inom na remedy. Mahigpit ka pa rin sa pagtatat. Kung may nangyari sa aking lolo, kukunin ko ang iyong buhay. Dapat may mali sa dugo. Ang dugo ay ang problema. Hindi mo iniplano na ako muli, hindi ba? Hindi ko gagawin ang karangalan ng aking master. Ang banal na monk, dapat ito ay dugo. Gusto kong makita kung ano ang iba mo. Kung ang aking lolo ay hindi gumising, tiyakin ko na mamamatay ka ng walang burial. Kaninong dugo ito? Mine. Berhen ka. Mali, ako ay isang Virgo. Ikaw ito. Hindi ako nagsasalita tungkol sa Virgo. Ibig kong sabihin ng dugo ng Berhen. Ano ka, isang malaking tao, gumagawa dito na gumagawa ng isang false. Hanapin ang dugo ng isa, ang lumang tao ay gumaling. Kneel down. Inaasahan pa rin akong maniwala sa iyo. Ang kondisyon ng matandang lalaki ay lumala. Kung hindi ka magpasya sa lalong madala, kahit ang mahusay na Diyos ng dragon ay magtatapos ng mga tricks. Ito ay dahil ako ay masahol ang kondisyon ng aking lolo. Ang pambansang doktor at Fan Yuying ay naghihintay na sa paliparan. Sa lalong madaling landa, maaari silang gumana sa aking lolo. Ang iyong lolo marahil ay hindi magtatagal hanggang noon. Nang walang paggamot, tiyak na siya ay mamamatay. Mas mabuti kang manalangin na ang aking lolo ay maayos. Kung may nangyayari sa kanya, tatanggapin ko ang iyong buhay. Blind sa katotohanan. Hindi mabilang na tao sa labas ay humihingi sa akin upang makatulong. Huminto sa pagpapanggap at mawala. Inaasahan ko lang hindi mo ito magsisisi mamaya. Natatakot ko ito ay ikaw na nagsisisi sa aking pamilya at gulo sa aking lolo.
Kung mahirap kang magdulot muli ng problema, ako ay palad kayo buhay. Okay, pagkatapos kalimutan ito, wala akong pakialam. Huwag kang magmamakaawa sa akin mamaya. Lolo, Ay, aking apo. Sino nung tumawag sa King Mandaraya? At munting manlolo. paumanhit. Pasensya sa ano. Pasensya na, pantas, patawarin ang aking kamangmangan. Patawad po, banal na doktor. Haha, magaling na ako. Lolo, nailigtas ka niya. Hindi ko pa alam pangalan mo, maliit na banal na doktor. Kinhaw ang pangalan ko. Sa murang edad, kahanga-hanga ang galing mo sa medisina. Talagang kahanga-hanga ka. Ngayon, kailangan kong magpasalamat, maliit na banal na doktor. Kung hindi sa iyong mabilis na tulong, sana'y wala na akong pag-asa. Hoy, matanda, huwag mong subukang lumapit. Kailangan mo pa ring bayaran ang iyong utang. 100 bilyong dolyar lang yan. Hindi ka manloloko ng pamilya ko. Hindi kailangang magmadali sa pagbigay ng pera. Matanda, hindi ka naman naatras, di ba? Hoy, syempre hindi. Ang perang ito ay tiyak na babayaran. Pero, bibigyan ko ng opsyon ang maliit na banal na doktor. Ang apo ko, si Zixuan, ay halos kasing edad mo. Siya ay pambihirang maganda. Bagay na bagay siya sa'yo. Gusto mo bang mapangasawa ang Bai family? Gusto mong pakasalan ko siya? Kung nais mong pumasok sa Bai family, bibigyan pa rin kita ng 100 bilyong dolyar. Hindi lang ito 100 bilyong dolyar. Sa hinaharap, hindi ba buong pamilya Bai ang mapapasayo? Maliit na banal na doktor, gusto mo ba itong 100 bilyon lang? O mas pipiliin mo ang pamilya? Pag-atubili kahit sandali ay kawalang galang sa pera. Ito ay masyadong pangit. Maaari bang hindi siya makahanap ng asawa? Kaya gusto mong pilitin akong magpakasal? Kalokohan. Isa ako sa 4 na kagandahan ng kapital. Sa tingin ko ikaw ang bulag. Tinatawag mong kagandahan ito. Kung gayon ang Kiko ay tunay na diwata. Lene. Ikaw. Oh, saan makakahanap ng mas magandang asawa? Mukhang may tadhana tayo, pero di para sa maliit na banal na doktor. Tingnan natin kung sino ang magnanais sa minamahal ko. Sa kabutihang palad, mabilis akong tumakbo. Kung hindi, mapipilitan akong mapunta sa pangit na yon. Siya ay parang tigre. Impossible. Dapat kumita ako ng pera at bumalik para pakasalan ang aking fui. Hilagang madilim na ula, kamalas-malas, kamalas-malas. Ang mga detalye ay kakaiba at hindi malinaw. Ikaw pala. Talikuran mo na lang ang ideyang ito. Hindi kita hahayaang magpakasal sa ganito. Guqiang Wei, hindi ko ito idinedebates. Inaabisuhan kita. Ang pamilya Luo ay malaki at masagana. Mapangasawa ka, biyaya na sa iyo. Ang pamilya Gu, matagal nang sumusuporta. Panahon na para bayaran mo ang pamilya. Sinusuportahan ako. Ginagamit mo lang ako para sa pabor. Iyon lang. Tara, magkano binayad sa iyo ni Luo Hao? Hindi ko itatago sa iyo. Ang villa na ito ay galing kay basta't pakasalan mo siya. Ang pamilya Gu ay makakasabay sa pag-angat nila at umangat ng husto. Hindi mo maaaring tanggihan ito. Papasok na ang negosyo. Malaki pa. Wei, nasa edad ka na para mag-asawa. Matagal lang nangako sa akin si Yang Master Luo. Basta't pakasalan mo siya. Ginto, pilak, alahas, o mamahaling damit. Basta't hilingin mo, matutupad niya ang lahat ng gusto mo. Nagsisinungaling ka. Gusto mo lang ang pera't kapangyarihan ng Luo. Sa huli, magpapakasal ka rin. Gamitin ang kasal para sa pamilya. Ano nang masama doon? Gamitin ang impluensya ni Luo. Uunlad ang pamilyang Gu. Halaga ko lang sa Gu ay ibenta para sa pera. Sapat na iyon, basta't pakasalan mo siya. Maaari mong gamitin ang iyong kapangyarihan. Gamit ang mahika. Gusto mo man o hindi, kailangan mong magpakasal. Huwag mong isiping ipapakasal siya. Kahit napakasalan mo siya, hindi uunlad ang pamilyang Gu. Sino ka? Nanggugulo ka rito. Ako ang makapagliligtas sa buhay mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nawala na ang swerteng enerhiya ng bahay na ito. Magsisimula na ang problema. Matagal na paninirahan ay tiyak magdudulot ng sakit. Kung magpapatuloy, masisira ang iyong kapalaran. Maaari ka pang biglang mamatay. Sa ayos ng inyong bahay, hindi makakatulong ang kapangyarihan ng iba. Magiging malas ka lang. Kayo ang malas. Buong pamilya ninyo ay malas. Ginang, nabanggit ninyo na, madalas ang problema nitong mga araw dahil nabago ang iyong kapalaran ng bahay na ito. Buti na lang, maaga kong natuklasan. Kung huli na ang 2 pang araw, malaking gulo na. Regalo ni Yang Master Luo ang villa na ito. May nakasuri na nito. Talagang may dragon vein sa ilalim nito. Nakakakuha ng yaman mula sa lahat ng direksyon. Ano nang alam ng isang taga-probinsya na tulad mo? Batid kong masama ang balak ni Luo. Naglakas loob kang insultuhin si Yang Master Luo. Naghahanap ka ng gulo. Nalubog na ang dragon vein at naglakas loob pa silang magtayo ng villa. Nagtitipon ng masamang espiritu, kamalasan, ay nakapaligid sa'yo. Susubukin ng kapalaran ang lahat ng inyong anak. Buong pamilya ay haharap sa kapahamakan. Totoo ba iyan? Ano ang mapapala ko sa pagsisinungaling sa'yo? May matindi bang sakit ng ulo ngayon? Lubos na pagod ang inyong mga katawan. Mayroon kayong magulong panaginip bawat gabi. Paano mo nalaman iyan?
Hindi mo pa ito nalaman agad at nanggugulo sa pamilyang Gu, hindi ba? Alam ko rin na naging masamang impluensya ang bahay na ito. Sobrang sama na. Sila natitira rito ay magkakasakit. May paraan ka ba para makalabas? Gusto kong makita anong daya ang magagawa niya. Naman, may mga paraan. Kailangan mo lang lumipat ng bahay. Kung gayon, hayaan mo akong tumira ay nako. Anong ginagawa mo? May manloloko pang napunta sa pamilya. Sige na, umalis ka na habang kaya pa. Hindi kita niloloko. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Kung magpapatuloy ka rito, malaking kamalasan ang daranasin mo. Naglakas loob ka bang isumpa ako? Inalipusta mo ang aking kapalaran. Lahat ng nakatira sa bahay na ito ay sasapit sa malagim na wakas. Isang manloloko ay naglalakas loob sa pamilya. Kung di ka aalis ngayon, baka may mamatay sa Jiang City. Bibigyan kita ng babala. Kung di ka alis, mamamatay ka rito. Nagpanggap kang immortal, magnakaw sa Gu, ipahiya kami. Hindi na kita papagstayin dito. Dakpin siya. Saan galing itong paso ng bulaklak? Sino ang gumawa nito? Ikaw mismo. Alam mo ba ang mangyayari kapag inalipusta mo ang pamilyang? Mas mabuti pang umalis ka na agad. Sinabi ko na, pero di ka naniwala. Ngayon, ulan na talaga. Ginang. Ikaw ba ang may gawa nito? Siguro ganti mo ang sanhi nito. Sinabi ko na, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Sino ang masisisi mo? Manloloko lang yan. Gumamit ka siguro ng daya. Kapag nahuli kita, siguradong babawian kita ng buhay. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Kung gayon, maghintay ka na lang na bigla kang mamatay. Talaga, totoo lahat ng sinabi. Pakiusap, iligtas ang matandang babae. Sobrang sama niya. Gusto niyang balatan ako ng buhay at baliin ang mga binti ko. Kung ililigtas ko siya, paano kung gantihan niya ng sama ang kabutihan ko? Hinihingi mo na pagkatiwalaan ko ang manlolokong ito. Kung gayon, kalimutan na lang. Pero hindi naman ako ang mamamatay. Teka. Kaya mo bang solusyonan ito? Oh. Tingnan mo ang oras, sobrang huli na. Kung mag-aatubili ka pa, sa tingin ko'y wala ng paraan. Maaari na lang maghintay mamatay ang matandang babae. Master, ano ba talaga ang nangyayari? Tingnan mo ang ayos sa patio, may sadyang naglagay ng patibong. Ang layunin nito'y ubusin ang iyong yaman. Nakasentro ito sa'yo. Gawa kaya ito ni Luo? Kabalbalan, regalo ni Ginoong Luo ang bahay na ito. Kung nais ni Ginoong Luo na pagmalupitan ka, bakit pa siya gagawa ng ganito kalaki? Sa tingin ko'y nandito ka lang para May ulo ka nga pero walang utak. Naglakas loob ka bang insultuhin ako? Ginang, ano na naman ang mali? Kung tunay kang makakatulong sa amin, handa akong mag-alok ng 30 milyon. Di ko akalain na mahalaga ang buhay ng matandang babae. Ilagay lang ang gamit na ito sa tamang pwesto. Maaari nitong baguhin ang kapalaran. Sisirain ang nakakatakot na bala. Magagamit ba talaga ang basura ng nagtitinda? Ano ang alam mo? Pamana ito ng aking guro sa mga henerasyon. Ibenta ko ito sa iyo sa 30 milyon. Malaki ang kinita mo. Sana gumana nga ito. Kapag nalaman kong niloloko mo ako, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Maghintay ka lang at makikita mo. Tay, anong nangyayari sa'yo? May sumira sa aking pati. Nagdulot sa akin ng ganito. Napakalihim ng nakakatakot na bala. Paano ito madaling nasira? Siguro kumuha ang pamilyang Gu ng eksperto. Doon lang ito nalutas. Ano ang gagawin natin ngayon? Hinihintay ko ang kontrata ng pamilyang Go. At piliting magpakasal sa akin si Go. Hindi ba't lahat ito'y sira na? Babae lang ba ang nasa isip mo? Hindi mo ba nakikitang nahihirapan? Tay, okay ka lang ba? Humanap ka ng makakatulong. Sa loob ng wala pang kalahating buwan, tiyak na gagaling akong lubusan. Sa panahong iyon, hindi makakatakas ang Gu. Tay, kumusta na si MS? Go. Tingnan mo ang sarili mo. Naku, Tay, ikaw pa rin ang pinakamagaling. Kahit pamayabang si Gucci, mapipilitan siyang lumuhod at magmakaawa. Madaling kitain ang perang ito. Hahaha. Sira na ang setup. Ano pa ang gusto mong gawin? Nagsisisi ka na ba rito? Gusto mong bawiin ang pera mo, di ba? Naipadala na ang pera. Walang dahilan para bawiin ito ngayon. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi lang ayaw kong bawiin ang pera ko. Gusto kong bigyan ka ng pera. Bigyan kita ng pera. Ganito ka ba kalakas tinatakot ng bala? Ano ang iniisip mo? Hindi ako baliw. Paano kung gumawa tayo ng kasunduang pagpapakasal? Gusto mong pakasal sa akin? Tama. Kakaligtas ko lang sa buong pamilya mo. Bakit mo gantihan ng kasamaan ang kabutihan? Isa ako sa 4 na dakilang magaganda ng Jiang City. Pagpapakasal sa'yo at ayaw mo ba? Nako. Kakarating ko lang dito, nakakilala na ako ng 2 sa 4 na magaganda. Hindi pwedeng madalian ang mga titulong ito, di ba?
Peke lang ang kasal na ito. Ayaw ko magpakasal sa'yo kailanman. Bibigyan kita ng 30 milyon para bilhin ka sa isang taon. Alam kong kailangan mo ng pera. Kailangan ko rin ng asawa. Kapag tumigil na ang matandang babae sa pagpapadala sa akin kay Luo, pwede tayong maghiwalay. Ayos lang ba? CJ, Ulitin mo. Nalaman ko na ang tungkol kay Chinhao. Nakapag-asawa na siya sa pamilyang Go. Ano? Sinabihan lang niya akong pangit tapos nakapag-asawa siya sa pamilyang Go. hindi ko matatanggap ito. Kung dito titira ang ganyang talento. Natatakot ako na sisirain ng Gu ang kalooban ng langit. Sinasabing labis na hindi nasiyahan ng matandang babae ng Go. Nagalit siya ng sobra. Gusto niyang palayasin ang manugang sa pamilyang Go. Kung ganoon, Lolo, may pagkakataon tayong kunin si Kinhao sa pamilyang Bai. Lolo, dadalhin ko agad si Bai sa Go Group. Dahil hindi masaya ang matandang babae sa manugang niya, kailangan lang nating guluhin ang sitwasyon. Wakasan natin ang kasal na ito tulad ng simula nito. Anong espesyal kay Go Tianwei mula sa pamilya? Kahit isa siya sa 4 na magaganda tulad ko, pagdating sa pinagmulang pamilya, paano ihahambing ang pamilyang Gu sa atin? Naniniwala ako na hindi madaling sisuko si Chinhao. Bulag ang matandang babae sa katotohanan, kaya hindi niya tayo masisisi. Ganyang talento, dapat nating kunin siya sa pamilyang Bai. Hindi mo karapat-dapat ng lugar sa hapagkainan. Lumabas ka at kumain. Sobrang labis ka na. Sobra. Espesyal lang akong nag-aalaga sa'yo. Hindi mo ba gusto na ginagawa kang binabae? Malambot ang lugaw na ito. Tamang-tama sa panlasa. Lola, bakit mo siya tinatrato ng ganoon? Paano ko ba siya tratuhin? Kahit aso sa pamilya ko, hindi siya karapat-dapat. Isang pribilehiyo para sa kanya ang makakain. Sobra na ito. Ano nang masama kung palayasin ka? Kung gusto mong maging manugang ng pamilya ko, kung hindi mo kayang tiisin ito, edi umalis ka na lang. Matandang babae, si Kihao ang nagligtas sa'yo. Hindi mo siya dapat tratuhin ng ganyan. Siya nagligtas sa akin. Pumasok siya sa bahay at sinaktan ako. Lola, alam mo ba kung ilang bagay ang kinuha ko sa pamilyang ngayon, tahimik kang nagpakasal sa walang kwentang taong ito. Paano ko ipapaliwanag ito kay Ginoong kung magalit siya, tapos na ang pamilya, intindi mo lang ang pamilyang Gu, hindi ako. Ginagawa ko ito para sa iyo. Kung ikakasal ka sa kanya, magiging binibini ka ng pamilyang Luo. Mag-enjoy ka ng walang hanggang kayamanan at karangalan. Parang nagbebenta ka ng anak mo para sa karangalan ng Pino. Unang beses kong makita ito. Ito ay bagay ng pamilya namin. At nangahas ka pang manghimaso. Nakapag-asawa na ako kay Kinhao. Siya ang manugang ng pamilya namin. Karapat-dapat ba siyang maging manugang natin? Hindi pa nga nalulutas ang usapin ng pagpapakasal mo ng walang permis. Nangahas ka pang magsalita para sa kanya? Maaari kong magpasya kung kanino ako magpapakasal. Katawa-tawa. Pinag-aruga ka ng ate ko, hindi para ipakasal sa tulad nito. Gusto mo lang mapangasawa ako ng mayaman, para yumaman ka rin. Anong problema sa napili kong manuga? Makapangyarihan ang angkan. Gusto na gusto ka ni Binibining Luo. Siguradong masaya ka kapag napangasawa mo siya. Kaligayahan. Plastic si Luo. Parang itinutulak mo ako sa apoy. Tumahimik ka. Akala mo pwedeng pintasan si Binatilyong Luo. Ang pakikipag-asawa sa dukha ay pagtalon sa apoy. Gustuhin mo man o hindi, magdiborsyo ka. Pakasalan mo si Binatilyong Luo. Narito na si Binatilyong Luo. Ale, bakit ka galit na galit? Anong ginagawa mo dito? Siyempre, narito ako para sa nobye ko. Tama ba? Wey. Alisin mo ang marumi mong mga kamay. Sino ba sa palagay mo? May kapal ka bang guluhin ng kapalaran ko? Asawa ko siya. May asawa na ako. Igalang mo ako, Binatilyong Luo. May asawa na. Dito sa syudad Jiang, walang makakaagaw sa gusto kong babae. Kahit may asawa ka na. Huwag mo nang banggitin. Isuko mo na yung pag-asang iyan. Talagang hindi kita pakakasalan. Tama na. Nahuhumaling sa'yo si Binatilyong Luo, pero hindi mo alam ang ikabubuti mo. Ilan sa syudad Jiang ang gusto siyang mapangasawa? Hindi nila magawang magkaroon ng sansa. Kung ganito na, bakit hindi na lang si Binatilyong Luo ang humanap ng iba? Bakit mo ako pinarurusahan? Wey, kumonsulta ako sa tanyag na manghuhula. Matamis na romansa ang meron tayo. Kapag ikaw ay nakasal sa akin, magkakaroon tayo ng malaking sanggol. Basta't ikaw ay papayag. Magkano lang ba ang bahay na yan? Bibigyan kita ng mas malaki pa. Gusto mong magkaanak tayo? Panaginip lang yan, huwag kang makapal. Ang magkaanak tayo ay karangalan mo. Sige, gawin mo. Hindi na kailangan. Hindi ko kaya. Matigas ang ulo ni kaya ko ito. Mambola sa makapangyarihan kahit ipagbibili ang anak. Napakamalupit ng puso mo, matanda. Nagsasalita ako para sa pamilya. Ano na karapatan mo, isang tagalabas, para magsalita? Lumayas ka na lang. Matandang babae, si Kinhao ang manugang namin. Bakit mo siya tinatrato ng ganito? Isa lang siyang pulubi. Pero hindi rin siya taga-pamilya. Siya ang Master Luo, manugang ng Gu sa takdang panahon. Paano hindi iyon mahalaga? Go Tianwei, payo ko sa'yo, sumuko ka na lang.
Sa huli, akin ka rin naman. Ngayon, nandito si Young Master Lu. Wei, pirmahan mo agad ang kasunduan ng diborsyo. Magmadali kang pakasalan si Young Master Lu. Sa iyong mga mata, ang papel ko ay magkaanak lang para sa playboy na ito. Ang makapagkaanak para kay Young Master Lu ay iyong biyaya. Kailangan mong pirmahan ang kasunduang ito, gusto mo man o hindi. Pipilitin mo ba akong mamatay bago ka masiyahan? Oh, matandang babae. Hindi pwedeng madaliin ang usaping ito. Naniniwala akong hindi magtatagal bago magbago ng isip si Wei. Hihintayin ko siya. Talagang tapat si Young Master Lu kay Wei. Nakakalungkot na nabulag siya ng iba. Hindi niya alam kung ano ang mabuti sa kanya. May isa pa akong dahilan sa pagpunta dito. Malapit na ang kaarawan ng matandang babae. Naghahanda ang pamilyang Luo ng maalwang regalo. Umaasa kaming tatanggapin mo ito. Regalo mula Junyao para kay Hu Chunping. Napakalaki ng halaga nito. Inihahandog sa matandang babae. Binabati kita ng lahat ng kabutihan. Laging maganda ang regalo ni Young Master Lu. Hindi tulad ng ibang tao na taga-asa lang. Ano ba ang halaga nito? Basta pumayag si Wei. Ano mang antik na porselana. Marami ang pamilyang Luo. Hindi pa ba nakikita ni Wei ang katotohanan? Si Young Master Luo ang tunay na bagay sa iyo. Siya ang perpektong manugang para sa pamilya. Nalaman kong ang basag na paso pala ay sapat na para maging mabuting manugang ng pamilyang Liu. Kung alam ko lang, bibili sana ako ng 3. Walang silbi kang hangal. Alam mo ba kung magkano ang John porcelain na ito? Paano mo nasabing mayabang ka? Isa lang itong peke. Kung gusto mo, bibili ako ng 10. Pek! Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Alam mo ba ang yaman ni Young Master Luo? Paano siya magbibigay ng peke? Kahit ito'y mahalaga. Sa pamilya ko, isa lang itong bagay. Bakit ko lolokohin ang matandang babae? Siguro hindi mo alam kung ano ang antik. Chen Wei, ito ba ang mabuting lalaking nahanap mo? Pinapahiya mo ang pamilya. Peke lang ang bagay na ito, tama na yan. Manahimik ka. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Malinaw na peke ang bagay na ito. Hindi ko ito gagamitin kahit bilang orinal. Wei. Ang lalaking nahanap mo ay may kakaibang asal. Kung talagang mayaman siya. Bakit siya nakadamit na parang pulubi? Huwag mo akong ipahiya dito. Umalis ka dito. Umalis? Bakit? Malamang hindi pa siya nakakita ng antik. Magandang pagkakataon para masilip niya. At lumawak ang kanyang pananaw. Para hindi siya mapahiya sa hinaharap. Napakahalagang bagay ito. Karamihan, hindi makakita nito habang buhay. Ngayon, may espesyal akong ipapakita. Talagang maganda itong bagay. Halos 100,000,000 ng halaga nito. Kaya mo bang bilhin yan? Bibigyan kita ng marami kung gusto mo. Anong biro to? Huwag mo nang banggitin isa. Kahit isa, napakalaki ng halaga. Kahit ibenta mo sarili mo, di mo mabibili. Masyado kang pabaya. Ano nang gagawin natin dito? Huwag kang mag-alala, ganitong bagay. Pwede lang kunin sa basura, mas maganda pa lahat sa kanya. Laks pa ng loob magmayaba. Di ka makabayad ngayon, papatayin kita. Mas pinaniwalaan ng matanda ang taksil. Sinubo niya to para saktan ka. Anong kabalbalan pinagsasabi mo? Ayan ang ugali ng pamilya mo, matanda. Kamakailan, binasag mo ang John porcelain at nasaktan mo si Young Master Lu. Anong kalokohan ginagawa mo? Siya nagpadala nitong masama. Maaaring magdulot ng gulo to. Magmamakaawa ka para maalis to. Kabalbalan, papatayin kita ngayon. May tao. Teka. Matanda. Bilisan mo, humingi ka ng tawad. Gusto mong mag-sorry ako? Kung di ka mag-sorry, mababayaran mo ba bilyon? Baka di niya mabayaran kahit maging abo siya. Matanda. May mapag-usapan pa. Kung papayag kang hiwalayan si Wei. Pirmahan ang kasunduan. Umalis ka ng walang dala. Hindi lang ako hihingi ng bayad. Bibigyan pa kita ng 1,000,000. Ano sa tingin mo? Hindi pa nga gumagabi. Nangararap na si Young Master Lu. Dahil hindi mo alam ang tama. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit. Kung di ka makabayad ngayon, babawiin ko ang buhay mo. Mas mabuti pang magpakatino ka. Pirmahan ang kasunduan, kunin ang pera at umalis. Kung hindi, mamamatay ka. Matanda, puno ito ng masamang espiritu. Ang paghawak nito'y makakalito. Kung magpapatuloy ang buhay mo'y nanganib na. Kitang-kita na gustong saktan ka. Akala ko pulubi kang marumi. Hindi ko inakalang sa lamangkero ka. Dinadala mo ang gusot sa pamilya. Kung nanloko ka lang, sana sinabi mo na. Binibigyan na kita ng pera. Magmadali ka't magpasalamat kay Ginoong Lu. Sobra ka na. Kung ganito na nga, ipakikita kong malinaw. Hoy, Ale. Alo. Wala ako sa eksenang to. Ito ang lalaking nanggugulo. Sinabi ko na ito dati. Tiyak na kahina-hinala. Dahil hilig na hilig siya, dala niya sa hukay. Haha, ano bang ginawa mo?
Huwag makinig sa kalokohan niya. Alam niyang di niya kayang bayaran, kaya saktan niya ang Ale, at igigisa ako niyan. Umapela akong tumigil ka na, kung hindi papatayin kita. Ay. Ale, baliw ka. Tigil! Di makarinig ang Ale ngayon. Ang malignong espiritu sa porselana yan nasa isip niya. Maghintay kang sakali ng Ale. Ano pang hinihintay niyo? Mamamatay siya? Karapat dapat yan. Ay, Ay. Chinhao, kung mawalan ako ng buhok, hindi ka papatawarin ng tatay ko. Ito ang tawag sa aning nagbuhat sa gina. Chinhao, kung mawalan pa ako ng buhok, lalong hindi ka papatawarin ng tatay ko. Hindi ba iyan regalong pinadala mo? Ikaw ang may kagagawan. Anong kinalaman ko dyan? Dapat masaktan siya ng malala, mas malilito lang ang Ale. Bakit bigla siya nagwala? Tiyak na ikaw ang nanggugulo. Luo Feng, ikaw talaga ang nagbuli. Hindi ako. Lu Feng, para mapilitan si Wei, nagamit ka ng napakababang paraan. Pagkupko ng kaluluwa ng tao. Galing ako sa prominenteng pamilya ng Jiang. Tingin mo kahit na wala niya makapanghuhusga ka sa akin? Ahahaha. Bilesan, sagipin si Lolo. Lolo, tulungan mo ako. Aw. Pinalo ako ng taga-plano. Gantihan ng taga-plano. Ang pananakit sa akin ay labag sa plano. Malaking kasalanan ng manakit sa akin. Napakalaking pagkakamali. Amo, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Dahil nagpapakita kang nagsisis, palalampasin kita ngayon. Bilisan mo. Ano bang nangyari sa iyo? Ginoong Luo. Ikaw, huwag kang lalapit. Huwag kang ang lumapit. Umalis ka. Kapag minolestya mo ulit si Wei, di kita palalampasin. Kuya Wang. Handa ka? Di kita lulubayan. Anong nangyari? Ale, naniniwala ka na ba? Talagang masama yang si Luo Feng. Sinong nagsabi? Si Ginoong Luo ay biktima ng masasama. Kung hindi, bakit niya pakayin ang anak ko? Ale, hindi mo ba nakikitang malinaw? Halimaw na nakadamit tao si Luo Feng. Ang makisalamuha sa ganyang uri ng tao. Sa huli, masasaktan ka niya. Kahit na si Ginoong Luo ay basura. Mayamang basura pa rin siya. May tataas niya ang pamilya Gu bilang isa sa Jiang City. Ano ba naman ang kaunting hirap na ito? Gahol at tanga, nakikita kong bulag ka sa pera. Anong alam mo, walang kwentang gago. Matanda dahil labis kang mapera. Ang regalong ito, tanggapin mo. Tanggapin mo, bilisan. Tatay, Pasaway mong bata ka, anong gulo ang ginawa mo? hindi mo ako masisisi dito. Pinagbigyan ko ang mukha ng pamilya ko. Sila ang walang utang na loob. Binugbog nila ako ng ganito. Sabi ko sa'yo, huwag magpabighani sa kagandahan. Ngayon, tignan mo, nahulog ka talaga sa isang babae. Naku po, pinahiya nila ang pamilya Luo. Kung malaman ito ng iba, isipin nilang kayang apihin ang pamilya Luo. Lalo na si Chinhao, hindi natin siya dapat palampasin. Sino nga ba itong Kinhao? 2 ulit niyang nasira ang bitad ko. Isang hamak lang siyang taga-bundok. Ganyan ang ginawa sa'yo ng taga-bundo. May mukha ka pang magsabi niya. May kagalingan pala ang lalaking ito. Bakit hindi siya kunin ng Luo ng malaking pasahod? Tatay, sinaktan niya ako ng ganito. Paano mo pa rin siya gustong kunin? Anong alam mo? Kunin mo siya. At saka, siguradong palalakasin niya ang kapangyarihan ko. Pagdating ng panahon, ang buong Jiang City ay magiging atin. Ang bahay na iyon, ayoko nang muling tumira doon. Palagi nang may kababalaghan. Utang na loob natin kay Kinhao sa pagsagip sa atin. Kailangan natin siyang pasalamatan. Pasalamatan? Siya ang nagdala ng malas sa atin. Patuloy ang mga kababalaghan dahil lahat iyan sa kanya. Kung hindi dahil kay Kinhao, malubha sanang nasaktan tayo ni Luo Feng. Kung hindi dahil kay Kinhao, asawa mo na sana ngayon ang binata ng pamilya Luo. Bukod pa riyan dahil napakalakas niya. Bakit hindi siya kumilos agad? Sa tingin ko, sadya niyang ipahyata. Tingnan mo ang nangyari. Lubusan nating napagalit si Young Master Lu. Ano bang espesyal sa pamilya? Bakit kailangan kong mapangasawa sila? Mayaman at makapangyarihan ang pamilya. Ano bang masama doon? Kailangan mo lang mapangasawa sila. At yayaman at sisikat ka. Takot akong kahit may pera, wala akong buhay. Sinubukan na ni Luo Feng ng ilang beses. Ikaw ang nagpahamak sa atin. Kung hindi ka magising agad, darating din ang panahon. Mahal kong bata, ano ang alam mo? Magkaibigan ang aming mga pamilya. Maaari pa tayong maging biyenan. Paano tayo pinuntirya ni Young Master Lu? Hiwalayan mo na ang walang kwentang iyon. Young Master Lu. Dahil ayaw na ayaw ni matandang ginang kay Chinhao. Binibining bae, bakit ka narito? Napunta ako para sa negosyo. Sa matandang ginang. Upang ipakita ang sinseridad, nagdala ako ng regalo bilang pasasalamat. Tanggapin niyo po.
Lahat ng pera ito ay para sa akin. Ay, salamat po. Binibining Bae, anong negosyo sa pamilya? Malulutas ng deal na ito ang problema. Narinig kong hindi ka kontento sa kasal ni Binibining Go na walang pahintulot. Hanggat makuha mo si Chinhao na pumirma sa kasunduan, lahat ng pera ay sa iyo. May gusto pala si Binibining Bae sa walang kwenta. Walang kwenta, talaga. Hindi. Ay, mali ang nasabi ko. Binibining Bae, ano ang nakikita mo kay Kinhao? Kailan ko kailangang magulat sa matandang ginang? Ang kailangan mo lang malaman ay, kailangan mong pumirma dito. Sige, pipirma na ako. Binibining Bae, mali ang umagaw ng lalaki. Paano ito maituturing na pagnanakaw? Hindi kayanin ng pamilya Go si Chinhao. Lagi siyang inaalipusta. Hindi ko na matiis panoorin. Maaari ko siyang bigyan ng lugar. Tama ang sinabi mo. Gusto lang niyang sirain ang kasal. Binibining Go, kumakain lang si Chinhao ng tira. Nagsusuot siya ng lumang damit. Araw-araw siyang hinahamak. Mas masahol pa ito sa asong pip. Kahit tagalabas, nararamdaman ko, may malalim na alitan sina Binibining Go at Chinhao. Kaya pala ganito ang treto mo. Dahil alam mong tagalabas ka, bakit hindi ka umalis agad? Bakit hindi mo bitawan? Nagalit mo si Young Master at nagalit mo si Binibining Bae. Gusto mo bang mawalan ng lugar ang pamilya? Matandang ginang. Binibining Bae, pipirma ka. Talagang pipirma ka. Ang pera ay ibibigay pag umalis si Kinhao. At pumasok sa pamilya Bae, maaari pa akong magbayad ng 10 bilyon. Sige, di ko akalaing may silbi ang manuga. Mukhang babangon na ang pamilya. Lilipat si Kinhao sa pamilya Bae. Mabuti iyan ay panalo sa parehong panig. Panalo sa parehong panig. Gusto mong makinabang, di ba? Ibenta ako sa mayamang pamilya. Para sa maraming pera. Ginagawa ko ito para sa kinabukasan. Pag-aasawa kay Ginoong Luo ay mas mabuti kaysa kasama ang mahirap na iyon. Si Kinhao ay makakasama sa panganay ng Bae family. Mula ngayon, mamumuhay siya sa karangyaan. Lilipat sa mansyon. Iniisip mo lang ang sarili. Sa tingin ko, si Miss Go ang tanging nag-iisip sa sarili. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Si Chinhao ay titira sa pamilyang Bae. Siya ang igagalang na bisita ng pamilyang Bae. Hanggat gusto niya, ang buong Bae group ay mapagkakatiwalaan sa kanya. Lahat ng ari-arian sa grupo ay mapupunta sa kanya. Ano ang makukuha niya sa pamilyang Go? Kung iiwan mo si Chinhao, maaari kitang bigyan ng 10 bilyon pa. Sa panahong iyon, maaari kang maging mayayamang pamilya ng Jiang City. Hindi ba iyan mabuti rin para kay Miss Go? Dapat mong talikuran ang ideyang ito. Hayaan mong sabihin ko sa hanggat ako ay buhay. Hindi ko pipirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Talaga akong namangha. Hindi ko inaasahan na si Chinhao, isang walang kwentang tao, ay makakaakit pala ng 2 magandang babae. Luo Feng. Paano mo nagawang pumunta rito? Hindi ko pa. Naisaayos ang ating alitan. Sino ka para sabihin yan? Sa tingin mo ba karapat-dapat kang makipag-ayos sa akin? Pamilya niyo ang Go na kumuha ng pera ko. Kayo ang unang sum-ire sa kontrata. May mahalaga akong pakikipag-usap sa matandang babae. Hindi ko pakialam ang sama ng loob ng pamilyang Gunyo. Lahat kayo ay maghihintay hanggang matapos ako. Oh, hindi ba ito ang mayabang na si Miss Bai? Alisin ang marumi mong kamay sa akin. Malakas ang loob mo. Paano mo nagawang lapastanganin ang pamilyang Bai? Magsisisi ka dito. PFFT, huwag kang magkunwaring mataas sa akin. Ikaw, na tumatakbo para agawin ang lalaki sa iba. Babaeng ahas, may itapon siya palabas. Go Tianwei, payo ko, itigil mo na ang pagsisikap. Ang mga bantay mo, ay matagal nang nalupig. Ano ba talaga ang gusto mo? Wala akong gusto. Gusto ko lang kayong imbitahin para sa tsaa. Bitawan mo ako. Mahal na Ginoong Luo, bakit mukhang magulo ka ngayon? Hindi ba dahil sa manugang ng Go? Nang-ahas siyang agawin ng babae ko, at binugbog pa ako ng ganito. Sabi ko na sa iyo, huwag makipag-ugnayan sa Go. Maraming babae sa Jiang City ang gusto ka. Bakit mo guguluhin ang mapagmataas? Kung gusto mo ng babae, siguradong ang mga alalay ko ang alaga sa iyo. Gusto ko siya. Pinapante kita rito. Para tulungan ako. Mahal na Ginoong Luo, utos lang. Gagawin ni Shen Qiu lahat para sa iyo. Hindi ako magdadalawang isip. Hindi mo kailangang gumawa ng delikado. Ito lang. Sige, ako na ang bahala. Ang lalaking iyon ay may kakayahan. Mag-ingat ka. Huwag palampasin. Mahal na Ginoong Luo, makakatiyak ka, ang mga alalay ko ay napakaganda. Papaglimutin nila ang lahat. Sigurado ako, makakalimutan niya lahat. Tinitiyak kong gugustuhin niya. Mahal na Ginoong Qin,
Sino ka? Hindi ba si Wei ang nag-message sa akin? Malapit na si Wei. Bakit ka nagmamadali? At sino ka? Anong gusto mo? Wala lang. Humahanga sa iyo ang mga kaibigan ko. Kaya gumamit ako ng konting daya. Para makilala ka. Mahal na Ginoong Qin. Sabihin mo na ang kailangan. Huwag kang bastos. Ang Ginoong Qin ay prangka. Ako'y mula sa pinuno ng pamilyang Luo. Narinig ko kamakailan. Nagkaproblema ka sa mahal naming Ginoo. Para sa paghihiganti ka ba? Siyempre hindi. Ang aming leader, na matalas ang pangunawa, nakilala ang iyong talento, noong bata ka pa. Kaya espesyal akong sinugo para sa negosyo. Isang negosyong siguradong kikita. Anong klaseng kasunduan? Basta't hiwalayan mo si MS, Go, at magtrabaho sa pamilyang Luo. Magkakaroon ka ng mataas na sahod, mga mamahaling kotse at mansyon, at lahat ng magagandang baba, makukuha mo ang lahat ng nais mo. Maging ako ay magiging iyo. Umuwi ka at tumingin sa salamin muna. Ang pangit mo. Sino sa tingin mo ang kaya mong akitin? Sa tingin mo pangit ako. Kung may oras ka mang agaw ng lalaki, bakit hindi ka magpa-plastic surgery sa Korea? Sa itsura mong iyan, ayoko sa'yo, kahit bayaran pa ako. Ano, ang pagsabing pangit ka, malaking pabor na yon. Mukhang kakaiba ka. Lahat tayo'y may isang ilong, dalawang mata. Pero gumawa ka ng kakaibang itsura. Ano? Ang pamilyang Luo, nagpadala ng kagandahan. Ayaw siguro nilang pagsilbihan ko sila. Gusto nilang mamatay ako. Nang ahas insultuhan ako ng ganito, mukhang wala kang balak sumunod sa Luo, patayin siya agad. Paano ito naging posible? Gusto mong lumaban. Hindi ka ganoon kagwapo, pero mainit ang ulo mo. Ito ba ang sinseridad mo? Maliit lang na pinsala, napilitan lang ako dito. Ano ba ang ibig sabihin ng maliit na pinsala? Ang mga Luo ang kumidnap sa amin, pinilit nila kami. Kung hindi dahil sa kanilang banta, sino ang gagawa nito ng kusa? Wala kaming nagawa kundi magmakaawa. Talagang baliw ang mga Luo, masasama ang kanilang mga krimen, kapahamakan kung bubuhayin pa sila. Mas mabuting lipulin silang lahat. Ginoong Qin, ipagtanggol mo kami. Akala mo kaya mong labanan ang pamilya Luo? Ito ang pagkakataon mong paglingkuran ang pamilya Luo. Kung hindi mo pahalagahan, baka bukas ay patay ka na. Mas mauuna ka pang mamatay kaysa sa akin. HMPH, isa kang walang silbing tao na hindi maprotektahan, at nagsasalita ka pa ng malaki. Anong ibig mong sabihin? Ang asawa mo ay kinuha na ni Ginoong Luo. Ngayon, malamang ang bagong asawa na siya ng pamilya Luo. Paano? Huli na para mapagtanto ito ngayon. Ito ang bunga ng pagkontra sa pamilya Luo. Nararapat kang mamatay. May tao rito. Anong nangyayari, Wei? May mukha ka pang magtanong, kung hindi ka nagkasala kay Ginoong Lu, paano ito napunta rito? Si Wei ay kinuha ni Lu Feng. Nawala na sa katinuan si Luo Feng. Hindi lang niya kinuha si Wei, kundi pati ang dalaga ng pamilyang Bai. Si Ginoong Bai ay nabihag niya. Tama, sabi niya, bibitawan lang sila kung mag-isa ka. Hindi ko dapat siya palampasin ng ganoon kada. Ayaw mong magsisi at naglakas loob kang manakit kay. Kinhao, samahan mo akong humingi ng tawad kay Luo. Baka maawa siya kay Wei at Ginoong Bai. Dalian mo. Hindi ako ang dapat humingi ng paumanhin. Kinhao, mas mahalaga ba ang dangal mo? O mas mahalaga ba ang buhay ko? Huwag kang mag-alala. Babalik ko si Wei na walang dalos. At gusto ko nang lumuhod si Luo at humingi ng tawad. Dumating sila para maningil. Luo Feng, lakas ng loob mo. Paano mo sila nagawang kidnapin nung wala ako? Mahirap ka ngang makita, Ginoong Qin. Saan mo itinago yung dalawa? Ano ang kinatatakutan mo? Ako'y mamamayang sumusunod sa batas. Wala akong gagawin sa kanila. Wala kang gagawin, pero tinalyan mo sila. Kung gusto ni Ginoong Luo na gumawa, matagal na silang nawala. Paano mo naisip yan? Ako, kung di ko nais makita ka, bakit ko sila tinalayan? Nasaan sila? Kung gusto mong makita sila, dadadalan ko sila rito. Di ka maaaring maging mabait. Ano ba talaga ang gusto mo? May pambihirang kakayahan ka. Gusto kong makipagkasundo sa iyo. Basta't handa kang paglingkuran ako, papayagan ko silang umalis agad. Maaari pa kitang bigyan ng 100 bilyon. Ano sa tingin mo? Ginoong Qin, huwag kang magmadaling tumanggi. Ang pamilya ko ang mamumuno sa Jiang City. Sumunod ka lang sa akin. Ang dalawang babae ay walang halaga. Pagdating ng panahon, makukuha mo lahat. Di ba't sinabi mong di mo ako papayagan? Bakit nagbago ka na ngayon sa babae at pera? Ano ba talaga ang gusto mo? Sa negosyo, walang permanenteng kaaway.
Ang pinto ng pamilyang Luo, bukas sa may kakayahan. Basta't handa kang paglingkuran ang Luo, ang mga ito ay walang halaga. Mataas na posisyon, mamahaling kotse at mansyon, anumang gusto mo, makukuha mo. Pamilyar ang tunog niyan. Pero ang huling nagsabi niyan ay di natuwa. Gagayahin mo ba siya, Ginoong Luo? Paano mo ako nagagawang bantaan? Shinhao, binigyan na kita ng sapat. Ikaw ang di nakakaalam ng mabuti para sa'yo. Huwag mo akong sisihin sa susunod. Ang perang binigay ko sa'yo ay higit pa sa kikitain ng isang taga-bukid na tulad mo sa buong buhay mo. Dahil di mo pinahahalagahan ang kabutihan ko, ipauunawa ko sa'yo ang mangyayari pag tinanggihan mo ang Luo. Sinong makakakuha ng kanyang ulo, bibigyan ko siya ng milyon. At iniisip mong kaya mong kunin ulo. Ginoong Luo, maliit na tingin mo sa akin, haha. Ang paglaban sa akin ay kamatayan. Nasaan ito? Oh, gising ka na rin sa wakas. Shinhao, Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, kayo ba? Napapaligiran tayo ng tauhan nila. Anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, siguradong mailalabas ko kayo. Ha ha ha, ang tapang mong sabihin yan. Ang mga tauhan ko ay nasa lahat ng dako, huwag banggitin kayong tatlo. Kahit langaw, hindi makakatakas. Gumawa kayo ng kasamaan, umaapaw na ang inyong mga sala, nararapat kayong mamatay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng aral. Nako, natatakot ako. Hindi pa rin kayo nagsisisi kahit malapit na. Whoosh, ha ha ha. Lene, anong nangyayari? Nakikita kong ikaw ang mamamat. Pero bago ka mamatay, ipakita ko sa iyo paano ang babae mo ay magiging akin. May huling salita ka pa ba? Swerte, marunong ang aking master. Iniwan niya ang lihim na aklat. Luo Feng, ang aking master ay ang banal na monghe. Nakita niya na ito ang mangyayari. Espesyal siyang nag-iwan ng anting-anting. Payuhan ko kayong pakawalan sila agad. Luhod at aminin ang mga pagkakamali. Baka mapatawad ko ang buhay mo. Sino ang sinusubukan mong takutin? Dapat kang lumuhad at humingi ng awa. Hayaan kitang umalis ng buo ang katawan. Master, nahihirapan ako dahil sa'yo. Haha, biro lang. Ha ha ha, binobola mo ako? mas mabuti pang mag-ingat ka. Ha? Naku po. Saan mo gustong pumunta? Lalaki kang apihin ng anak. Akala mo makakatakas ka pa? Si Luo Feng ang umapi sa amin muna. Ang aming pamilyang Luo ay isa sa mga pangunahing pamilya sa Giant City. Kung apihin ka namin, tiisin mo na lang. Sobrang nagpabaya ka. Sa panunupil ni Luo Feng, makakaranas ka rin ng ganti. Batang hindi pa lumalaki. Lalaki kang magsalita sa harap ko. Mas mabuti pang mag-alala ka sa sarili. Sapat na, laging hiwalay ang landas ng pamilya Bai. Kung susundan mo ako ngayon, hindi ka pababayaan ng lolo ko. Sayang ka lang. Akala mo takot ako sa kanya? May nakababata ka ring kapatid. Nakabawi na ako. Posible ba yan? Kaya ano kung nakabawi ka na? Hindi rin ako takot sa'yo. Guro. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang apihin kanya ulit. Hinayaan mong gumawa ng masama si Luo Feng. Paulit-ulit kang gumamit ng masamang mahika. Puno ka ng kasamaan, at di mapapatawad. Mag-ihi ka muna, at tingnan natin kung sino ka. Paano mo nagawang husgahan ang pamilyang Luo? Di nagsisisi hanggang huli. Ngayon, dito na ang wakas mo, upang hindi ka na makasakit pa. Hahaha, napakalakas mong magsalita. Gusto kong makita kung paano mo ako tatapusin. Hayaan mong tapusin ko muna kayo. Ang buong syudad ay akin. Naghahanap ka ng kamatayan. Impossible. Hindi maaari. Tingnan mo, mamamatay si Luo. Sabi ko na sa'yo, nararapat lang iyon. Hay, nako. Tumigil na sa paghabol. Huwag kang tumakbo. Dapat kayong lahat tumigil na sa paghabol. Hindi ko kayo kailanman mapapangasawa. Hindi kami papakasalan. Kung gayon, sino ang gusto mong pakasalan? Pangit kayong lahat. Ang gusto kong pakasalan ay ang pinakamagandang kui sa mundo. Pangit kami.
Gusto kong makita kung gaano kaganda ang queen na iyan, kaya ka nabibighani. Mas maganda si Kui kaysa sa inyong dalawa. Gandang nakakahiya sa buwan, at nagpapahiya sa mga bulaklak. Hindi kayo makukumpara kahit sa kalingkingan niya. Ito ba ang tinatawag mong kagandahan? Hindi mo lang kami niloloko gamit ang litrato. Ito ba ang tingin mong kagandahan? May problema ka sa panlasa. Siyempre, wala namang mali. Hindi ba't maganda ito? Talaga bang pangit ito? Maaari bang may mali talaga sa panlasa?